Lordies, may tanong ako sa inyo ha. Imagine ninyo lang na sa harapan ninyo, merong isang pugot na ulo na nakatitig sa'yo. Tas yung mukha niya parang nakakakilabot at alam mo na yung mukhang yun may kinalaman sa pagdanak ng dugo. Paano na lang kung yung serial killer na naging laman ng bangungot ng maraming tao yung pugot na ulo na nasa harap mo? Mulat na mulat, blanco ang titig sa'yo, at para bang gustong kunin rin yung kaluluwa mo. Kakatakot, di ba? Karamihan sa atin, madaling kilabutan sa tuwing nakakarinig tayo ng mga horror stories, di ba? Yung tipong madilim, tahimik, tapos biglang may magkukwento na nakakatakot, kagaya ng ganito, di ba? Pero sigurado ako na mas magtatayuan ang mga balahibo nating lahat kung hindi lamang basta kwento-kwento at kathang isip ang pinag-uusapan natin. Nako ha, magkape kayo ngayon. Siguraduhin yung dilat kayo kasi hindi natin alam kung meron nakatitig sa atin. Alam ko na yung kapeng yan ang magiging dahilan ng pagiging buhay na buhay ng dugo ninyo ngayong gabi, lalo na sa ganitong klase ng kwento. Kaya naman sa araw na to, sabay-sabay nating aalamin, sino ba itong tinatawag nilang si Diogo Alves? At bakit kaya nakadisplay yung ulo niya sa loob ng isang garapon? Ang weird, diba? Taong 1981, nabalot ng takot ang buong syudad ng Lisbon dahil sa iisang pangalan. Pangalang kaakibat ng dose-dose ng buhay na nangawala. Pangalang naging dahilan para maging kakilakilabot ang Lisbon. Siya si Diogo Alves, the Aqueduct Killer. Isa siguro sa mga pinakakakaibang kwento na ni-request ninyo sa akin itong kwentong ito. Makes sense? Serial killer? Pugot yung ulo niya? Nasa isang garapon? Ang weird talaga. So ito na. Sino muna itong si Diogo Alves? Ipinanganak siya sa Galicia, Spain noong 1810. Ang tagal na. Mula sa isang mahirap na pamilya, nagpunta siya ng Lisbon, Portugal. At pagtungtong niya ng 19 years old para gawin yung usually ginagawa ng mga Galicians noong mga panahong yun, yung maghanap ng trabaho at mas magandang oportunidad sa ibang lugar. Kagaya na lang ng mga pumupunta ng Amerika or kunyari sa atin, di ba? Sinasabi, ay nasa Maynila lahat ng opportunities. Parang ganun din sa kanila yung Lisbon. Mga bandang 1830s nang makarating siya dito sa Lisbon. At isa nga sa maraming naging trabaho niya yung pagsisilbi bilang isang kutsero, coachman, para sa mga mayayamang pamilya. Basically parang driver, gano'n. 1860s pa kasi nirelease yung mga steam-powered na sasakyan. Kaya kalesa pa lang talaga yung uso ng mga panahong yan. Just in case nagtataka kayo ha. So pagdating ng 1836, lumipat na siya at naghanap ng trabaho sa Aqueducto das Aguas Libres or Aqueduct of the Free Waters. Halos 1 kilometro yung haba ng aqueduct na ito sa kahabaan ng Alcantara Valley. Ayan, pakita natin ha. Ang nasabing aqueduct ay may taas na 213 feet at mayroong 35 arches at mga tunnels. Ito yung nagsisilbing daan ng mga fresh water at maging ng mga tao. Ayan, para mas naiintindihan nyo. Palabas at papasok ng Lisbon. Noong mga panahong yun ha, ito rin yung tinagurian bilang pinakamataas na arch hanggang sa panahon ngayon. And just imagine, paano kung malaglag ka dito at the height of 213 feet mataas? Tingin mo ba makakasurvive ka? Ang hirap isipin, di ba? Imagine mo palang bangungot na talaga siya, especially sa mga katulad ko na may fear of heights talaga. Sa panahong ito rin, nakilala niya si Gertrudes, sana tama pagkakabinggit ko, Maria, na isang innkeeper na kilala bilang pareyrin niya na sinasabing nakarelasyon niya. Pero dahil na rin sa hirap ng buhay at hirap na kumita ng pera at sa kagustuhan na mapasaya si Gertrudes, naisip ni Diogo, no, mas mabilis siguro yung pera kung may gagawin akong masama or illegal. Something which is true sa mga tao ngayon. Huwag niyong gagawin. At ang napili niya pong paraan ay ang magnakaw at pumatay ng kanyang mga biktima. Dahil dito, sinasabing si Gertrudes ang isa sa mga sinisisi ni Diogo sa kinasapitan niya dito sa mahabang buhay niya na i-discuss natin ngayon. O hindi ko kayo binibigyan ng idea ha, baka sabihin nyo, pinaggagawa ko kayo ng mga katiwalian.
Sinasabi ko lang kasi alam niyo yung mga tao talaga pumapasok sa isip nila ngayon lalo na't napakahirap po ng buhay. Pero mali yan, X yan. Tandaan nyo, walang mas makakapagbigay sa inyo ng peace of mind kung hindi ang isang buhay na malinis at marangal. Totoo yun. At masasabi ko rin na mas masaya sa puso na yung mga pinapakain nyo pong pagkain, pinagtitreat nyo sa pamilya mo, galing sa malinis na pamamaraan. Alam nyo yan, mga magulang nandito, alam yan. Siguro naman, natuto na po tayo sa mga recent na balita dito sa atin, di ba? Kaya huwag kayong magpalunod sa baha ng emosyon. Dahil lahat po ng sobra at lahat ng mali, naku, babalikan ka ng Diyos or ng universe. At kahit payak at simple ang pamumuhay kung galing naman sa pinaghirapan natin at hindi ng iba, mas nakakapanatag po talaga. Kasi alam natin na hindi tayo hahabulin ng konsensya at ng karma. Balik tayo ngayon sa kwento natin. Dito na nga siya nagsimulang makasama sa mga krimen at iba't ibang illegal na gawain doon sa nasabing syudad. Nung umpisa, mag-isa pa lang siya. Pero nung lumaon, nakakita siya ng mga makakasama, nag-network na, ganun. At dito na buo yung notorious na gang nila. Ang dami, marami siyang ginawang mga kalokohan. Ang pagkahuli ni Diogo Alves. Pagdating ng October 1939, nakasuhan si Alves matapos mahuli kaugnay sa pagnanakaw nga at pagpatay sa tahanan ng isang Dr. Pedro de Andrade. Ang mga naging biktima nila ay ang nasabing doktor at ang mga miyembro ng pamilya na nasa pangangalaga ng nasabing doktor na sina Maria de Conquetcao, sana tama po pagkakabanggit ko, Correa Morao, at ang anak nilang lalaki na si Jose Elias at mga anak pa nilang mga babae na sila Emilia at Vicencia. Dito mo makikita na parang wala silang pinipiling biktima. Diba? May bata, babae, lalaki. Wala silang pakialam. Naging matunog ang krimen na ito at tinatawag pang Rua das Flores crime or the crime on Flores Street. Hindi lang dahil sa, syempre, kahindik-hindik na sinapit ng mga biktima, kundi dahil na rin sa dami ng naging saksi sa krimen na ito at sa kung anong kinahinatnan ng mga sangkot sa kaso. Sabi nga, the carelessness and many witnesses left behind served as a forewarning. Pero ang talagang nakapagpabagsak po kay Diogo ay ang pagkakahuli ng isa sa mga kasama niya na agad namang kumanta, yan yung sinasabi na, or umamin doon sa krimen. Ayon sa kwento, isa-isa nito tinuro yung mga kasama. Siguro natatakot, minsan binibigyan ng deals, di ba? At isa na nga si Diogo dito. Siya at ang isa pa niyang kasama ang nakasuhan din ng pagpatay kay Manuel Alves naman para itago ang isa pang naunang krimen. So may ganun sila, may traiduran. Dahil dito, sa 5 kumpirmadong kaso ng pagpatay, nasentensyahan ng kamatayan si Alves at noong February 19, 1841, siya ay tuluyang napatawan ng parusa de Cais do Toho sa Lisbon. Yung paraan ay bitay or death by hanging. Ganun ka-brutal pa noon eh. Take note na ayon po sa mga dokumento ng mga panahong yon, wala ni isa mang akusasyon ang lumabas kaugnay ng kahit na anong krimen sa aqueduct laban kay Diogo Alves hanggang sa oras nang siya ay mamatay. Base sa records, hindi man siya ang huli, pero isa si Diogo sa mga pinakahuling nasentensyahan at namatay sa pamamagitan ng death penalty sa Portugal bago ito na-abolish sa kanila. Normally, pagpatay na po yung killer, doon na natatapos yung kwento. Paano pa ba madudugtungan? Wala na yung sarili rin, di ba? Ano ba? Kuya Claro, patay na. Di ba? Kaya 30 kung iniisip nyo na hanggang dito na lang tayo, pues, nagkakamali kayo. Dahil nangangalahati pa lang tayo sa kwento. Ano nga ba ang nangyari na mas nagpatunog sa pangalan ni Diogo matapos niyang namatay? Naiintriga na siguro kayo, di ba? Huwag kayong mag-alala. Aalamin natin yan. The Aqueduct Murderer Legend. Ito na nga, balikan natin yung mga taong 1836 to 1839. Dahil sa pagkamatay niya, kumalat yung mga balita na naging pugad ng mga krimen yung aqueduct pagsapit ng dilim. Nakakagulat malaman na umabot sa 70 hanggang 100 na pagkamatay ang nailista dito sa sinasabing lugar na ito sa pagitan ng mga taong yon. Noong una,
dahil na rin sa economic at political crisis na dulot ng Liberal Revolution noong 1820s. Hindi na natin kakalkalin yan, no? Pero inisip ng mga otoridad na bunga ng depression, kung alam niyo yun, at financial difficulties, kaya naging pinaka-accessible itong lugar na to para sa mga tao upang isakatuparan yung mga desperadong matigil na yung paghihirap sa kanilang pagpapakamatay. Pero dahil na rin sa patuloy na pagdami ng bilang ng mga nababalitang biktima, nagsimulang matakot ang mga mamamayan ng Lisbon. Kumakalat din may mga viral stories din sila. Dahilan para ipisara na itong aqueduct na ito. Binuksan lamang sa tao ang nasabing lugar matapos ang napakaraming taon. So yung pagsasara ng lugar ay naging isang malaking problema para kay Diogo. Tandaan natin na hindi pa siya nakikilala bilang suspect sa aqueduct killings ng mga panahong ito. Matapos magsara yung aqueduct, kinailangan maghanap ni Diogo ng ibang lugar kung saan pwede siyang gumawa ng krimen. Kumbaga, dun sila nagtatrabaho, diba? At ang naging solusyon niya po sa problemang ito, yung pagbuo nga ng gang na binanggit natin kanina, 'di ba? At nanloloob na sila doon sa mga tahanan, which is yung naging dahilan kung bakit siya nahuli kanina. Isipin ninyo, mula sa isang binatang nangangarap lang, no? Gusto lang mag-provide para sa pinakamamahal niya, bigla na siyang naging isang cold-blooded killer at mastermind pa ng isang gang sa loob lamang ng iilang taon, 'di ba? Plot twist yung buhay niya. Parang ang bilis nung transition, 'di ba? May dahilan kaya sa likod ng pagbabago ni Alves. Napapatanong na lang din tuloy ako sa sarili ko. Ano nga kaya yung mabigat na dahilan nagtulak sa kanya para maging ganito? Hindi naman pwedeng girlfriend niya lang? Hindi, doesn't make sense. Matapos niya masentensyahan at mapatay noong 1941, dito umugong yung mga bali-balita na si Diogo Alves daw ang salarin. Yan na, kumalat na yung pangalan niya. Siya yung may kasalanan dyan sa pagkamatay dyan, 70 to 100 katao. At ayon sa mga sabi-sabi, between 1836 to 1839, karamihan sa mga naging